Inaasahang tuloy-tuloy na ang pag-implement ng AFP Modernization Program, dahil sa wakas ay nalinis na ang mga balakid sa pagbili ng mga kagamitang pandigma. Ngayong napirmahan na ni Pangulong Marcos ang Republic Act 12009 nitong nakaraang araw, na nagbibigay pahintulot sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa Department of National Defense, na makabili ng mga kagamitang pandigma, na kahit hindi bago ay may mahaba pang lifespan, at makakabinipisyo sa ating bansa. Ang Republic Act 12009 ay ang revised version ng Government Procurement Reform Act 9184 na mahigpit na pinagbawal ang pagbili ng second-hand na mga kagamitan. Nakasaad pa na ang lahat ng pagbili ay kailangang idaan sa bidding, at ang pinaka-lowest na bidder ang siyang mananalo. Ang lumang batas na ito, ay siyang dahilan kung bakit hindi makakabili ang Pilipinas sa mga magagandang offer na mga second-hand ng mga kagamitang pandigma mula sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, kahit ang dating offer ng Saab Sweden na isang squadron na JAS-39 Gripen CD version, ay nagkaroon ng pangangamba na baka magkaproblema sila kalaunan kung kanila itong bibilhin, dahil kapag merong isang mambabatas na mag-question nito, ay maaring malagay sa alanganin ang kalagayan ng mga opisyales ng ahensya na pumirma sa pagbili nito. Ang dating JAS-39 Gripen CD version bagamat sinabing brand new, ngunit malinaw na nakasaad na ang mga airframe nito, ay matagal nang ginawa at nakatabi lamang, na maaring matawag na hindi brand new. Hindi na nakapagtaka kung bakit hindi talaga umusad ang proyektong iyon. Ang mga eroplanong ito ay kalaunang napabalitang ipapadala sa Ukraine bilang tulong ng Sweden sa kanilang pakikipaglaban sa Russia, ngunit nitong nakaraang araw ay napabalitang tinanggihan ito ng Ukraine, kaya sinabing nagiging available na naman ito para sa ibang bansa na nais bumili nito. Ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa bagong batas na ito, ay nagbibigay na ng pahintulot sa Department of National Defense, na maaari na nilang bilhin ang mga eroplanong ito, kung nanaisin nila, dahil naaayon na ito sa batas, at wala na ang pangamba, na malagay sila sa alanganin. Nakasaad din sa batas na ang Department of National Defense ay maaari ng direktang makipag-deal sa isang bansa na mayroong Defense Cooperation Agreement sa Pilipinas, na merong mga kagamitang pangdepensa na maaring kailangan ng ating bansa. Ang Pilipinas at Sweden ay may Defense Cooperation Agreement, na kailan lang ay na-ratify na ng kani-kanilang mambabatas. Ngunit tila nakafocus na ang Department of National Defense sa latest e-version ng JAS-39 Gripen, na inaasahan nating magkakaroon na ng mga balita sa susunod na mga linggo. Sa pagkakaroon ng mga iba't ibang offer ng mga second-hand at mga refurbished na mga kagamitang pandigma mula sa ibang mga bansa para sa Pilipinas, ang bagong batas na ito, sa wakas ay magbibigay daan din para sa pagsasapinal ng pagbili sa mga offer na second-hand armaments, na narekomende ng AFP Technical Working Group sa usapin ng sustainability at tibay. Isa na dito ang mga ilang squadrons ng mga F-16 fighter jets mula sa Amerika o sa mga European countries, at ang mga air defense system na nais bilhin ng Pilipinas sa Japan. Noong Abril, ay nangyari ang Trilateral Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan, kung saan tutulungan ng Japan at Amerika na palakasin ang depensa ng Pilipinas, sa pamamagitan ng pagbigay ng mga kagamitan mula sa kanilang mga armed forces. Ang Japan ay binago na ang kanilang batas, upang pahintulutan itong mag-transfer ng mga lethal weapons sa bansang meron silang Defense Cooperation Agreement tulad ng Pilipinas, at nilagdaan na ng Amerika ang National Security Package Act na magbibigay ng tulong militar, sa United States regional partners tulad din ng Pilipinas. Ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa new procurement law na ito, ay ginawa na rin ng Pilipinas ang pagtanggal ng balakid sa kanyang sarili sa pagtanggap ng mga weapon system mula sa ibang bansa, at magpapadali ito sa mga posibleng tulong militar na matatanggap ng AFP mula sa ating mga kaalyado, tulad ng Japan, Amerika at Australia.